Kumusta mga ka-diskarte chicks? Welcome back sa ating channel na kung saan ang usapin tungkol sa diskarte sa pag-ibig. Ngayon, pag-uusapan natin ang 8 tips paano diskartehan ang isang single mom. Mga guys, may mga single moms tayong nakikilala at marahil ay nagugustuhan ninyo. Pues, tamang-tama kasi sa video po natin ngayon ay tatalakayin natin kung paano mo didiskartehan ang isang single mom. Tara, simulan na natin. Number 1, simulan. Halimbawa, na ka-office mate nyo ang target ninyong single mom. Kahit papaano ay baka may idea ka na sa kanya, pero kung wala pa talaga, ito ang gawin ninyo. Kapag break time nyo, lapitan mo siya at kamustahin ang araw niya. Simulan mo na siyang tanungin ng mga basic questions. Taga saan ka? Ilang taon ka na? Kailan birthday mo? At iba pang simpleng tanong. Ang pakay mo ay magkaroon lang kayo ng icebreaker o para magkaroon lang kayong kaunting pagkakakilanlan sa isa't isa. Siyempre, don't forget to get her cellphone number. Guys, walang bagay ang madali at lahat ng mahirap ay mahirap lang sa simula. Kaya simulan mo na kung talagang gusto mo siya. Kunin mo muna ang CP number niya. Number 2, getting to know. Kapag nakuha mo na ang CP number niya, pag uwi mo bago ka matulog, sendan mo siya ng isang text. Hi, musta? Nakauwi ka na ba? It's me. Yan lang muna i-text mo, wala nang iba at maghintay ka. Huwag kang atat na kung hindi agad siya makareply text ka agad. Huwag, maghintay ka. Kung hindi niya nakuha ang number mo, malaki ang chance na baka magre-reply yan. Who you? Pero kapag alam naman niya ang number mo kasi nagpalitan nga kayo at kapag nag-reply siya, okay naman, ikaw ba? Yan ang magandang balita. Kasi meron. Ikaw ba? Ibig sabihin gusto niya makipag-text sa iyo. Pero huwag ka agad-agad magre-reply na parang nakatutok ka lang sa CP mo. Maghintay ka ng mga 10 minutes at replyan mo na siya. Eto guys, ang isang magandang technique kung gusto mong tuloy-tuloy ang text ninyo sa gabing yun. Sagutin mo siya ng okay din naman. Kumain ka na ba? Yan, may tanong ka rin sa reply mo. So, sasagutin din siya. Kapag ang reply niya ay tanong, replyan mo rin siya ng may ending na tanong. At dyan na magsisimula ang lahat guys. Huwag mo muna siyang liligawan guys hanggat hindi pa sapat ang kaalaman mo sa kanya. Kung kaya mong jowain siya sa kanyang situation, importanteng alamin mo muna ang pinapasok mo. Number 3, getting closer. Kailangan mag-set up ka ng date guys. Para sa kanya, pagplanuhan mo na talagang mag-i-enjoy siyang kasama ka. Kasi kapag nag-enjoy siyang sa date nyo, siguradong mag-aabang siya sa susunod na date ninyo. Kapag magkasama na kayo mga guys at hindi nyo pa siya jowa, try mong alamin ang mga bagay-bagay sa kanyang buhay. Huwag lang yung mababaw ng mga tanong. Subukan nyo magtanong para mas lalo nyo siyang makilala. Tanungin nyo siya sa mga pangarap niya sa buhay, mga frustrations niya. Ganon. Guys, kapag nasimulan na siyang mag-open up sa iyo tungkol sa buhay niya, asahan ninyong simula na ito. Mahuhulog at mahuhulog na ang loob niya sa iyo. At yan ang pakay natin, ang mahulog at ma-fall in love na siya sa inyo. Number 4, constant communication. Ang single man ay tinitingnan din niya kung sino ang seryoso sa mga manliligaw niya.
At isang basihan niya dito ay kung seryoso ba talaga ang lalaki. Alam nyo, sa constant communication ninyo sa kanya, yung pailan-ilang text o paminsan-minsang call araw-araw, ay makikita niya kung seryoso ka talaga. Hindi mo siya kailangang i-text ng i-text, sapat na yung kakamustahin mo ang araw niya, trabaho niya, at syempre mga anak niya. Malaking bagay sa kanya yan mga guys, gawin nyo yan regularly. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, baka naman i-hit mo ng subscribe button at ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Number 5. Katuwang. Katulad nga ng sinabi ko mga guys, malaking responsibilidad ng isang single mom at siguradong priority o uunahin niya ang pangangailangan ng mga anak niya. Higit sa lahat, kung handa kang tanggapin ang realidad na ito, dapat ihanda mo na rin ang bulsa mo kung talagang gusto mo siyang maging jowa. Hindi tulad ng isang single lang na babae na walang sinusuportahang mga anak. Ang single mom ay kakaibang situation. Kaya kung ready kang tumulong sa kanya o sa mga pangangailangan ng kanyang mga anak, ay sige, humayo ka at ituloy mo ang panliligaw mo sa kanya. Paano? Dapat maging sensitibo ka sa pangangailangan nila sa bahay. Malalaman mo ito kung marunong magtanong at makinig sa kanya. Guys, kung hindi mo pa siya talaga jowa, pwede mong simulan ng pagbibigay sa kanya ng bigas o kaunting groceries. Yung mga basic needs nila tulad ng sabon, mga pang-araw-araw na ginagamit. Pero kapag talagang kayo na, syempre, i-increase mo na rin yan. Hindi ko sinasabing susuhulan mo siya mga guys. Pero, hindi kasi po pwedeng jojowain mo na lang siya ng ganun-ganun lang eh. Kung sagutin ka man niya at gusto mong magtagalang relasyon ninyo, kasama ito mga guys, ang pagiging katuwang niya sa buhay. Number 6, kaibiganin mo ang mga anak niya. Heto guys, makinig kayong mabuti ha. Isa sa magpapadali ng proseso sa panliligaw ninyo ay kung kaya mong kaibiganan ang kanyang mga anak. Paano? Siyempre, nandyan yung kapag dadalaw ka ay may pasalubong ka rin para sa mga bata. Nandyan yung ililibot mo rin sila o kapag may mga assignments sila. At pwede mo silang tulungan na gawin yon. Kahit anong bagay na mapapalapit sila sa'yo, malaking puntos mo. Tandaan mo ang kanyang mga anak, ang kahinaan ng bawat ina. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, baka naman i-hit mo ng subscribe button at ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Number 7. Advantage. Mga guys, kung talagang gusto mong maging jowa o makarelasyon ng isang single mom, kung titignan mong mabuti, ay medyo yamado ka kasi single mom nga siya eh. Ang ibig kong sabihin, malamang sa malamang naghahanap siya ng makakatuwang niya sa buhay niya, lalo na't ordinaryong trabaho lang meron siya. At may mga anak siyang binubuhay. So ang realidad nito ay naghahanap din siya ng makakatuwang niya sa buhay. Hindi madaling bumuhay ng mga bata lalo na't nag-iisa ka lang sa buhay. Kaya kung seryoso ka talaga sa kanya at naiintindihan mo ang bagay na ito, ngayon ang pagkakataon mong ipakita sa kanya ang maganda mong intensyon. Sa simula pa lamang ng inyong panliligaw, ipaalam mo na sa kanya guys na naiintindihan mo ang kalagayan niya at gusto mo siyang tulungan sa buhay o sitwasyon niya. Kapag sinabi mo yan sa kanya at sincere ka talaga, ako na mismo magsasabi sa inyo guys, malaki ang tsansa mo sa kanya. Number 8, be ready mga guys. Siyempre, kaya nga po sinabing single mom. Siyempre, it follows na may anak yan o mga anak. Inuna ko na po ang be ready kasi po,
Kapag manliligaw kayo o didika kayo sa isang single mom, hindi lang po siya ang aalalahanin ninyo. Bakit? Kasi po, kalakip o kasama, dapat sa intensyon mo ang kanyang mga anak. Kung liligawan mo siya, ang ibig sabihin, hindi tulad ng isang dalaga na walang anak, ang single mom ay maraming limitasyon sapagkat meron nga siyang malaking responsibilidad sa kanyang mga anak. Sa madaling salita mga guys, huwag niyong asahan na magkakaroon siya ng unlimited time at attention para sa inyo. Hindi niya pwedeng iwanan ang kanyang mga anak para lang sa iyo kasi lalabas na irresponsibleng ina siya. So mga guys, pag minahal mo ang isang single mom, dapat tanggap at mahalin mo rin ang kanyang mga anak. Kasi kung hindi, huwag mo nang ituloy. Sapagkat magkakaroon kayo ng issue sa bagay na ito. At malamang sa malamang, malabong piliin ka niya over sa anak niya. So dapat naiintindihan nyo na yung bagay na yan bago pa man kayo pumasok sa ganitong relasyon. So yan ang 8 tips kung paano mo dapat diskartehan ang isang single mom. Sana ay may natutunan po kayo at take care and good luck po. God bless. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa iba pang useful na content. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, let's spread love.